O yung girlfriend mo, ano yun, sausawan ng bayan. Slut yan, yun. More than your age na outnumber na yung edad mo doon sa body count mo. Kasi nahihiya sila na malaman ng ibang tao na ganun sila. Lagi na siyang may question mark sa utak niya kung eto ba ay nag-cheat sa akin o nagbago na ba talaga siya. I mean, it's unfair kasi kung sa lalaki yun nangyari dahil maraming body count, wala ka makikitang bayan magsasabi, ay, ang dumi mo. Feeling ng mga family na yan dumi mo na. O kung hindi niya mahal yung babae, hindi niya matanggap yung past, move on. That's not fair to judge people like that. Doesn't mean na lalandiin niya lahat ng kakilala mo. Not necessarily na sexually active ka means cheater ka. Kasi may mga nakita akong evidences with other guys and I'm not comfortable with that. Be honest with me. Deal breaker to sa akin. HIV is not like a death sentence. Tapos nagkakainuman kami, ang ganda pa naman niya. Tinulungan niya ako. Ano mo ba? Naka-20 ganito na ako. Inisip niya siguro, lahat ng lalaki ganito lang yung habol. What if nahanap mo na yung right person for you? As in perfect in all aspects of life. Pero meron siyang STD or HIV. Hi. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa inyo. Pero welcome to Fried Adobo Thoughts. And my name is Jeb. Magbabasa tayo ngayon ng panibagong Reddit post, Confessions, na pinost ng mga oversharers natin online. Kasama natin ngayon ang ating mga kaibigan, Rami and Pearl. Hello guys, I'm Rami. Hello guys, I'm Pearl. Yan, ganda. Alright, ang post na napili natin ay pinost ni ID Gaff About Anything sa Advice PH. Title, Tama ba o mali? Anong masasabi nyo? Gusto ko malaman, ano masasabi nyo pag kayo nasa posisyon ko? Nung nag-start pa lang kami ng girlfriend ko, tinatanong ko na siya if ilan na body count niya. And to be fair, honest ako sa kanya. So sinabi ko sa akin, yung totoo na 3 pa lang sa akin. Then sinabi niya na 3 lang din. Context, pero nung mga nakalipas na buwan, parang kinutuban ako na hindi lang 3. So naging detective ako, wala ako oras. Yun pala, di lang 3. Dami pala siyang kausap dati and naka-hook up bago maging kami. Pero sabi niya na nagbago na siya. Medyo nasaktan lang ako kasi sa pagkakaakala ko, 3 lang talaga. Pero madami na pala siyang body count na yung big deal dun sa akin is yung nagsisinungaling siya. Kasi from the start, ilang beses ko na rin siya tinanong and sabi ko maging honest lang siya. Anong masasabi nyo? And medyo na-off kasi ako sa pagsisinungaling. Anong dapat kong gawin? Kasi nag-iba na rin tingin ko sa kanya. Gusto ko na siyang iwan kasi baka ulitin niya or nag-cheat siya sa akin while kami. Kasi not just one ang dami kong nabasa na kausap and meet up for hookup eh. Kayo, ano masasabi nyo? Mali ba na iwan ko siya dahil sa past niya? Or tama lang na iwan ko siya kasi nag-iba na pagtingin ko sa kanya? Ayaw ko din naman maging unfair sa kanya na alam ko sa sarili ko na nag-iba na yung love ko para sa kanya. Kayo, what's your comment guys? Kasi, Tama ba o mali? wala siya na reason. Nag-iisip lang siya ng reason out to break the relationship. Yun lang yan. Yeah, I think sinasabi niya lang na Yes. sinasabi niya lang na hindi big deal sa kanya yung body count. Yung big deal lang sa kanya is about yung pagsisinungaling. Pero I'm pretty sure na big deal sa kanya yung body count ngayon. The point pa lang na tinanong ngayon is big deal na sa kanya yon. Alam mo yon, maybe because insecure siya dun sa relationship niya with the girl. Maybe nakita niya si girl medyo hotties, ganyan. Tapos, gusto niyang reassure na, alam mo yun na, baka sana konti lang, or ano. Kaya tinanong niya yun. Tapos, syempre, si girl naman, siguro naramdaman niya na parang, okay, big deal para sa boyfriend ko yung ganito. Baka kung anong isipin niya pag sinabi kong naka-10 or naka-20 na ako, ganyan. Kaya siguro siya nagsinungaling. Pero which is also bad. Dapat dun pa lang sa conversation na yun, sinabi niya na yung totoo para nalaman niya na agad na, alam mo yun, na iba yung hinahanap ng boyfriend niya. Yung kumbaga yung pundasyon ng relationship nila, puro kasi nungaling na. Nagsinungaling yung babae, 'di ba? Tapos hindi rin nilinaw ng lalaki na Saka yung lalaki sinabi hindi niya sa kanya mismo okay na pag parang, marami. ano yung sinabi niya mismo na iiwan niya dahil sa past. So hindi niya iiwan dahil nag-lie. Iniwan niya dahil sa past na maraming nakahook up. So ibig sabihin, the big deal there is not about the lying, it's about the body count. Ano na siya, patong-patong na.
Kasi once na nag-lie sa kanya, paano niya ulit pagkakatiwalaan yung babae sa mga susunod na mga susunod na pagkakataon. So, lagi na siyang may question mark sa utak niya kung eto ba ay nag-cheat sa akin o nagbago na ba talaga siya? Something like But that. for me, the lying is not about cheating eh. Kasi siguro kung nag-lie sa kanya about cheating, ayun, pwede, mapapasabi ko. Pero it's like a question lang naman. Na alam mo yun na that could, parang make the girl feel insecure or parang mas na-judge siya. Kaya siya nag-lie. So for me, there's, of course, hindi ko masabihin, pero parang the gravity of it is not something na mawawala yung tiwala ko sa'yo dahil lang sa ganong klaseng pagsisinungaling. Pero subjective Diba? kasi siya eh. Subjective siya. Depende kasi sa lalaki kung lalaki yung nag-post to. Depende sa kanya kung ano bang preferred niya. Like, okay ba sa kanya na madami nang nakaano yung babae? Parang ano bang mga reasons behind? Kailangan niya muna mag-reflect. Nagiging insecure ba siya dahil baka mamaya ma-compare siya sa iba? Or Nagiging insecure siya kasi pag nalaman niyang madaming body count yung babae, ibig sabihin na malandi yung girlfriend niya. So ngayon, na-insecure siya na kapag may kasamang lalaki or kausap na lalaki, naisip niya na agad na baka mag-hook up Easy na to naman get. sila. So, it's an Oo, insecurity easy to on get his yung part. babae. Oo, easy to get yung babae. Yun lang naman yung bottom line, which is yun din naman yung confirmed if talaga mataas ang body count ng babae. Pero ang isang pang part doon is yung alam mo yung parang baka may makasulubong sila sa daan na uy, barkada ko ganito, nakahook up mo pala. Yung parang medyo madumi na siya sa may mga ibang lalaki na gano'n na Yeah, ganun. Pero for me, hindi dapat madumi ganun siya, eh. madumi Kasi na. Hindi ako, let's say, I don't really get the idea na kapag maraming body count yung girl is madumi na siya or easy to get siya. Wala mo gusto niya yung ganun. So dapat we don't, kasi kung sa lalaki yan, di ba? I mean, it's unfair kasi kung sa lalaki yan nangyari, let's say the lalaki maraming body count. I mean, wala kang makikitang ibang lalaki or ibang babae na magsasabi, ay, ang dumi mo. Or kaya parang easy to get ka. Ganyan. I think it's unfair for girls na to be judged that way. So tapos kung ikaw yung lalaki na importante sa'yo yung ganun, edi fine. But I don't really see alam mo yun, I don't really see the point of like slut shaming the girl na parang kasi dahil active yung sex life niya. Ganon. Ibig sabihin, easy to get siya. Parang hindi. Parang for me, mali yun eh. Oo, gets. So, if madami talaga, for me, okay, hindi ka masamang tao, I still respect you kahit na marami kang experiences sa iba't ibang lalaki. Pero, hindi ikaw yung for me. Maybe someone else is for you. Diba? Kumbaga, pagka ganun, move on na tayo agad. Kumbaga, tagalin na natin siya sa listahan ng mga prospects natin. Ganun na lang yun. Kumbaga parang bilang lalaki at eto, sabi niya nagsisinungaling, hindi niya binigay yung tamang numbers niya, o pwede nga namang sinabi rin niya totoo, di ba? We really don't know. Yung babae lang naman talaga may alam. So, kung may mga ganyan siyang haka-haka, number one is kailangan niyang i-practice yung better communication. Diba? Kailangan niya munang kausapin yung babae and i-assure niya na ako lang ba talaga? Ay, ito lang ba talaga? Or marami pang iba? Kasi may mga nakita akong evidences. May marami akong nakita mga messages with other guys and I'm not comfortable with that. Diba? Be honest with me kasi deal breaker to sa akin. Yun. Ngayon, kung talagang hindi niya ma-accept, ibig sabihin hindi niya love yung girl. I mean, yeah, kasi may mga values din siya na pinapangalagaan niya eh. So for me, it's not about the lying. I don't buy it. It's more about the body count talaga. Oo, kung hindi niya mahal yung babae, hindi niya matanggap yung pass, move on. Kalimutan na natin. Okay, yun yan. Yeah, sabi niya sa girl, ito yung hindi ko kayang tanggapin yung past mo or ganyan. Then, let her go. Kasi may mga tao na hindi nila nakikita yung hindi nakitang mali yung ginagawa ng girl. And makahanap din si girl nung talagang niya. Kasi Para may sa mga kanya. times na ganyan kasi sabihin mo, let's say, fuck boy or fuck girl, ganyan. Pero pag nakita nila pag nakita nila yung isang tao, nag-stick sila sa ganun. Yeah.
I had a lot of friends naman na may ganyan na yun nga, naka-experience ng mga ganyan and they found true love Parang before they start a relationship, parang sinabi na agad niya na ganito yung past niya. Do you accept me for who I am? Or ganito yung past ko, na marami akong relationship, na marami akong ganito. In-accept niya Nagpakasal pa nga sila, nagkaroon sila ng family. And bet naman is, nga, foreigner. Siguro sa culture kasi ng Pinoy, sa atin medyo kasi ang ganyan, yung mga body count. And sa norms natin, hindi pa pwede yung ganyan. Feeling ng mga family na yan, dumi mo na or something. Lalo na, especially sa girls, kung kanya may passion. Iba yung perspective, di ba? Kayo nga, di ba nanonood kayo ng movie, Korean movie ba yun? S-Line. Iba yung lalaki doon, sobrang dami niyang line. And yung mga tao, iba yung perception, kailangan magtakip ng mukha kasi nahihiya sila na malaman ng ibang tao na ganun sila. So, same thing siguro yung guy na yan, na nahihiya siya na itong girl na to is may ganung past. And starting pa lang noon niya, doubtful na siya. So, ibig sabihin nun, wala na siyang pagtitiwala dun sa babae. Diba? Kasi ni-research pa niya. So, hindi siya nagtiwala dun sa sinabi ng babae na ganito. Totoo. Stick dun. More on to, nag-research pa siya talaga para malaman yung is baho ba or yung past ng girl. So, very important sa kanya yung past. And tingin ko lang gumagawa lang siya ng reason out dun sa girl para makipaghiwalay. Yun lang talaga yung gusto niya mangyari. Kasi nakuha na niya yung girl Experience na niya, ay, nakuha na ako. Ano na yun? Yun na yun. Parang kakahiyan niya na, ganyan. Parang sabihan siya na parang, yung girlfriend mo, parang sausawan ng bayan. Slut yan, yun. Ano, diba? Nakakahiya yun. Lalo na pag barkada mo or barkada niya, naging sila. Naging na parang, naging girlfriend na yun ng buong barangay, ganyan. Diba? Maraming mga movie na ganyan. Siguro kasi parang, alam mo yun, very mature siguro nga sa culture natin mga Pilipino. But for me, it's very, immature. Paano kung nakasampung boyfriend na yung babae? Ibig sabihin kasi 10 na lang yung body count niya. So, alam mo yun, it's not... Depende talaga. Kasi nung college may na-meet ako may brewing na something special sa amin Tapos nagkakainuman kami, ang ganda pa naman niya. Binulungan niya ako. Sabi niya, alam mo ba, naka-20 ganito na ako. Tapos parang proud pa siya, nakasmile. Ako syempre parang napaka-angelic ng face niya. Tapos ang ganda ng image niya. Tapos na-share niya sa akin yun. So ano bang habol pala niya? Parang siguro iniisip niya lahat ng lalaki ganito lang yung habol. Gusto nga niya maging trophy din. Nung time na syempre batang-bata pa ako. Sama ka pala. And ayoko din kasama ka niya sa trophy. Kumbaga hindi lang yun yung habol. Kumbaga more than that. Hindi naman kasi ikaw makikipagrelasyon para lang sa ganun. Gusto mo naman din mag-grow with the person. Tsaka necessarily makipagganyan ka tapos gusto mo rin ng relasyon. Oo, kasi binulungan ako na naka 20 plus na siya. So anong niya, 'di ba? Parang baka mamaya may mamit lang niya yung barkada ko or kamag-anak ko tapos bigla na lang. Alam mo 'yun, parang hindi ko masisisi yung guy. It's not fair to judge people like that. Na alam mo yun, na parang... Ayoko nga maging Alvin Aragon, so not necessarily na parang, let's say yun niya, marami siyang body count. Doesn't mean na lalandiin niya lahat ng kakilala mo or kaibigan mo. Hindi, ang point ko lang dito, ang point ko dito is, what if may ma-meet siyang someone while in a relationship, kunwari with me, kunwari lang may ma-meet siyang someone na type din niya. Tapos type din siya. Pero not necessarily na sexually active ka means cheater ka. I mean, you could be sexually active while you're single, but when you're in your relationship, is parang those are two different things You can't really associate na parang yung pagiging sexually active mo as not loyal person o yung madaling tumingin sa iba. Well, kasi some people like me, I look doon sa action. I observe the action. Kumbaga kung yung actions mo shows na nakaka-20 plus ka na, tapos bata ka pa lang, like 17 years old ka nung time na yun. So, 17 years old. Diba? What the fudge? Kumbaga, more than your age na outnumber na yung edad mo doon sa body count.
Ayan nga. Kasi very important nga sa norms ng mga Pinoy yung mga ganyan eh. Yung number of the person, the body count itself. Pero sa abroad kasi, hindi sila maano sa ganyan eh. Wala silang pakialam kung ilang body count ka na as long as you love that person, kasama kayo, and then, ganun, So very, it's just, lang talaga, sa culture. it's just got to show lang our culture kasi pagdating sa mga ganyan. Kasi very conservative pa rin tayo, mga Pinoy. 'Di ba? Parang we are not open enough to be educated about sex or about parang relationship, ganyan. Promiscuous life, ganyan. So, depende. Siguro, as of now, magrespetuhan na lang tayo. Wala naman tayong right to judge one another. So, kung anong trip mo yan. Kung anong trip ko to. So, kanya-kanya Siguro kung lang alam mo tayo. ng boyfriend na big deal sa'yo yung boyfriend mo, parang for example, if I was the girl na parang kung alam mong big deal sa boyfriend mo yung about body count na yan, tapos ikaw, marami ka ng body count, then, tell him the truth. So, ganito May question ako. ako sa inyo. Accept me for what I am. May question ako sa inyo, sorry. May question ako sa inyo. What if meron kayong someone na papunta na kayo sa relationship and tinanong nyo sa body count, tapos nagsinungaling sa inyo. Tapos eventually naging kayo, may nangyari sa inyo, tapos later on nalaman mo na yung body count pala talaga niya is super duper high. Ano gagawin niyo? Kami nga, kayo na sinabi ko sa akin. Parang if that question is, leading na kasi. So parang if it doesn't really affects you, you wouldn't ask that question. Alam mo yun? To the point na tinanong mo yung question na yun sa kanya is, ibig sabihin nun, big deal sa'yo yung ganong bagay. Tapos, which is, yun nga, kapag sinabi niya yung totoo, sa una pa lang, hihiwalayan mo na siya. So it's not like a black and white para sa akin hindi siya black and white na bagay na yun nga nagsinungaling siya sa'yo kasi nakita niya na big deal sa'yo yun, and because maybe she loves you kaya siya nagsinungaling kasi alam niya na kapag sinabi niya yung totoo hihiwalayan mo siya. So for me it's not about the lying. The point na tinanong mo yung question na yun is dahil big deal talaga sa'yo yung body count. So, what's the point of like her lying or telling the truth? Diba? So sa anong akin, gagawin mo? hindi ko yun ita-take as alam mo yun, as parang tawag dito, like a big lie. Na parang, nagsinungaling ka sa atin natin mapagkakatiwalaan. Kasi it's a line na something na maintindihan ko kung saan nanggagaling. So, for me, I would ask her na parang, why did you ganyan lie to me? Na parang sinabi ko yan, alam mo naman na that I really like you. So, gusto ko lang ng assurance. Alam mo yun? Pero hindi, for me siguro magiging understanding ako in terms of that. Kasi hindi naman talaga sa akin big deal yung mga ganyang body count. So kung nag-lie siya, tatanungin ko siya kung bakit siya nag-lie. And for sure there's a reason about it. Kasi it's a question na hindi mo naman usually talaga tinatanong. So for sure, tatanungin niya rin, bakit mo na kasi tinanong yun? Ganun. I mean, I would expect her to ask me that, na bakit mo na kasi tinanong yung ganyang bagay? Then sabi ko lang na maybe I have insecurities, gano'n. So mapag-uusapan niya yan eh. Sa akin, sabihin natin yun yan, yung madami siyang body count, I would accept it, and then the lie, sabihin ko sa kanya na parang, okay, I'm just offended that you lied, but then you have to give me a reason why, and I'm willing, it's a lie that I'm willing to hear the excuse. Okay. Iba-iba talaga. How about you, Pearl? Ano sa'yo? Ganun ba? Ako, para kasi sa akin, ang una-una sa lahat ay tatanong ko dyan is magpa-test muna kami. Kasi very important sa akin ng health. Wala akong pakialam kung sino man yung nakaano mo dyan. Pero syempre, gusto ko, since nga marami ng sakit ngayon, yun ang importante sa akin. Kung magkakaroon ba tayo ng
sakit pag tayo ay nagkaroon ng relationship to that person. Ano kung mahal mo naman yung guy, accept mo talaga kung ano yung meron sa kanya. But syempre, for safety reason kasi, magpa-test muna kayo. Lalo na at na ngayon ng AIDS, HIV, and something. Kung talagang high ang count niya. Or kahit hindi high, basta magpa-test pa din. Yun ang very important na tiyatagong sa partner. Yun. Isa pang Pero question. conscious ako eh. Oo. Isa pang question, I just wanna know. What if you are very much in love, nahanap mo na yung right person for you na makakasama mo na for a lifetime, as in perfect in all aspects of life. Mentally, physically attractive siya, financially well off, pero meron siyang STD or HIV. No, that's a How big will you question. accept the person? Ako, I will accept. Kasi unang-una, yung pagmamahal mo dapat unconditional yun. Oo. Kumbaga parang, especially, sabi natin HIV. HIV is not like a death sentence. I mean, I wouldn't say that it's not curable yet, but it's manageable. Kumbaga parang, hindi naman siya masamang sakit. But of course, there's a lot of complications. Like say, for example, gusto mo magkaanak. Parang, alam mo yun, parang yun, mahirap yun. Pero, that is something na, for me, hindi siya grounds for, alam mo yun, for like a breakup. Kung mahal mo talaga yung tao, dapat you have to love her or him unconditionally. Ganon. Tsaka you have to educate yourself about these things. Parang, a lot of STDs are curable. I mean, na-cure naman yun. STDs, anyway, kahit na ano naman yan. But HIV, hindi siya na-cure, pero actually na-cure siya by continuous, alam mo yan, parang medication. Hindi lang siya nawawala sa system mo yung virus or yung antibodies. But I've heard a lot of news na natatanggal din naman siya sa sistema mo. Hindi siya death sentence, and people infected by HIV can live normal lives. So yeah, for me, hindi siya deal breaker. Okay. Sabi ko nga kanina, I'm very health conscious person. I don't go in a relationship if you are have STD or HIV. Maraming complications. So first thing first, syempre, yun nga, inalam ko muna yung mga ganyan. Before you invest on your feelings. So, ang feelings naman hindi lang more into heart eh. You're just thinking same thing. Kung tatanggapin mo ba yung that guy na merong HIV and STD or hindi, it's up to you to decide. Pero ako, I don't prefer kasi nga, it's a long journey for you to be healthy. And yun nga, tagal-tagal ng proseso yan. Kung talagang nag-deepen na talaga yung bond mo to that person and deep na nga sabihin mo yung love, you could continue it. But for me, I don't think na kaya ko na to go on a journey. Siguro kung ako mismo yung may HIV, consider pero i-consider ko pa rin yung partner ko that he will never be happy with me na alam niyang mamatay ako and I do have this kind of sickness, not giving him a child or something. Ayokong ma-burden yung tao. I want him to find happiness without me. Ayoko nang ganun na ma-burden yung tao. Kasi sabi na Talaga ba? So it's more of like, for example, what if it's not HIV, let's say cancer, which is not fatal? So is it the same thing? Ganun din yun eh. Cancer and marami pa rin complications yun. Hindi, pero let's say, pwede mo naman yung gamutin ng cancer, di ba? Let's say stage 1 or stage 2. Iba, sabi nga nila, iba daw kasi ang feeling ng nandun ka, na nararanasan mo yung pain. Alam mo ako hindi cancer yung sakit ng father ko, pero yung pain na nararamdaman ni mama while we are doing, ako din, I feel the pain na throughout the journey na gusto na niyang mamatay, gusto na niyang kasi sobrang grief yung feeling. Siguro kung na-experience mo siya, nandun ka talaga, ikaw yung nag-aalaga, iba yung sadness, iba yung
grief na parang ayaw mo nang pumunta dun sa hospital. Yung yung sa case namin ayaw na pumunta sa hospital because you are seeing na yun na naghihirap siya, na feeling na niya hindi na siya mabubuhay or something. Sobrang yung experience na ganun, sobrang ayoko nang maulit. Sobrang siya. I see. I get your point. Pero hinaharap niyo yun as Ayoko. family eh. Kasi nga may unconditional love. Oo, pero sabi ko, iba-iba kasi yung perception mo. If you face those kind of things and experience mo na siya, ayaw mo nang maranasan yan doon sa partner mo or sa family na bubuin. Okay? Or kung ako man yung nangyari sa akin yun, I wanted my family to be happy even though without me. So let's say you have a boyfriend na, for example, and ready ka na pakasalan and then nalaman mong may cancer siya or something. Are you going to break No. up with him? Yes. Okay. Yeah, iba-iba talaga tayo. For me, kasi kung mahal na mahal mo, ibig sabihin love siya talaga. Love should be unconditional. Diba? So, kung depende sa kung ganong level ng pagmamahal eh. Pag na-reach mo na yung unconditional love, I'll stick with you till the end. Kasi kahit di pa kayo kasal, for example. I mean, theoretically speaking. Tapos doon ka pa lang sa Oo. point na magpapakasal Kasi- kayo. Ang hirap naman kung kasal na kayo tapos bigla siya nagka-STD, HIV. May cheating na nangyari dyan. Oo. Pero, Pero pag hindi niya dinisclose, let's say hindi niya dinisclose sa'yo, na tapos sinabi niya lang nung engage na kayo na, ay pala ako, positive, ganyan. depende siguro muna kung saan niya nakuha. Yun pala muna. Kasi baka mamaya, nung nag-start ang relationship, nag-lie na siya. Meron pala siya, umpisa pa lang. Red flag yun. Just like your shirt, it's color red. Yes, but it's a cross. Yung mga cancer. O, ikaw daw ang solution, ikaw daw ang sagot sa sakit. Or red cross. Hindi, pero yun. Kasi somewhere out there, meron, layer of lies. Bakit siya nagsinungaling? Siguro siya is about naging- lying. Pero let's say walang lying Oo. na naganap. Let's say nagkaroon lang siya ng STD or by whatever. accident. Nakuha Oo. niya by accident. Kahit hindi na naman by like for sexual any transmitted. reason, let's say, bago pa kayo nagkakilala, meron na siyang sakit na ganun. Oh. Depende sa level of love. Yun pa rin yun. Ako siguro parang ko lang Iba-iba. sa mga listeners or something na parang educate yourself in terms of this kind of thing. On this kind of things. Especially kung matanda na kayo. Alam mo yun, parang yung mga STDs, sexual health, sex education. Alam mo, bago ka pumasok sa isang relationship, also take into account yung mga ganitong bagay. Kasi this is something na you will experience also parang in the long run. Yeah. Kasi mayroon pa Kumbaga tayong parang- stigma about it eh. Like say may stigma tayo about na ay shit, may HIV siya, ayoko na makipagkaibigan sa'yo. Parang alam mo yun, parang without knowing na parang kung gaano ka hirap ipakarat ng HIV, parang kung gaano kahirap makuha or maka-infect ng, yung virus na yun. Parang there are people na parang nakita na nalaman nila na, may HIV itong taong to, bigla na siyang, wala ng kaibigan, parang i-judge siya ng society, without knowing na hindi naman siya makaka-infect kahit na maglaplapat pa kayo or whatever. Alam mo yun? So, these Kasi may things certain amount or level of fluid lang yan, no? Tama ba? Yes. Hindi siya yung tipong kinainan niya tapos kinainan mo ma-infect ka na. It's not that. So these things dapat na-educate tayo or at least even palang in our education system dapat na natuturo na to eh. Or bago ka pumasok sa isang relationship, dapat aware ka sa mga ganitong bagay, lalo na sa mga STDs kasi you will have sex kung nasa relationship ka na. So dapat you know how these things are being passed on, how these things are being treated or kung paano ito nakukuha. So, yeah, I think that's just like my advice. Unsolicited advice. Alright. Like, educate yourself. Kayo, deal breaker ba ang body count? Or do you love your partner unconditionally and they accept you sila ng buong buo regardless kahit 500 ba ang count nila? Comment down below and baka basahin namin yan sa next episode.